Mga kwento ni Thelmo. Tumawa si Erneo. Masyado umanong arogante at malakas magbanta si Dondon. Hindi umano nito kilala ang kinakaharap. Hindi alam ng binata na naiiba siya kumpara sa mga nakikilala ni Dondon noon. Dahil sa hindi nga nakapagpigil si Bado ay bigla naman itong sumabat. Sus, anong arogante? Kailan naging arogante yung kapatid ko? Kilala mo ba siya? Kung hindi ka niya kilala, ganun ka din para sa kanya. Ang dami mong satsat, matanda ka na. Upakan kita dyan eh. Kuya, huwag ka nang makisali. Diyan ka lang at kumalma. Lakas pa ng boses mo at baka pagkaguluhan tayo dito. Ano na? Nasaan na yung pag-aamon mo? Inaantay kita. Umusalo pa noon si Erneo. Ayon kay Bado, ultimo siya'y naramdaman ng bigla ang pagbigat ng paligid. Nakakapangilabot umano yun. At yung tapang na bitbit niya noon ay napalitan ng takot. Lalo na't ibang-iba kung makatitig itong si Erneo. Pero habang nangyayari yun, itong si Dondon ay parang wala lang. Kasyual na animoy nag-aantay sa kung anong mangyayari. Hindi man lamang makitaan na inihahanda nito ang sarili nun. Hanggang sa biglang inangat ni Erneo ang kanyang kamay. Sabay ihip sa palad at tapik sa balikat ni Dondon. Isa itong uri ng napakalakas na parusa. Ito lamang din ay ayon sa nalaman ko nun. Pero, yun na ba yun? Ano yun? Tigalpo? Naniniwala ka sa kapangyarihan ng tigalpo mo? Walang makakapantay sa kataga mismo ng Panginoon. Wala ka na bang gagawin bukod doon? Baka may mas malakas pa. O hindi naman kaya isagad mo na. Kitang-kita sa mukha ni Erneo ang pagkagulat. Paulit-ulit na inihipa ng palad sabay tapik sa balikat ni Dondon. Dinuro pa nito ang noo sabay usal ng usal pero walang nangyayari. Paanong nangyari to? Alam kong naipalabas ko na yung maayos yung parusa. Dama ko yun. Pero bakit? Isa kang demonyo. Isa kang halimaw. Walang ibang demonyo dito kung hindi ikaw lang. Hindi mo ba alam na maski pa napagana mo yung orasyon, pero nang ipanama mo sa akin nawala ng bisa? Siguro, naiisip mo na ang kaya kong gawin kapag gumanti ako. Ano kaya sa tingin mo ang mangyari sa'yo? Kung naiirita kayo sa akin, mas nakakairita kayo. Inaabala niyo ako. Paglingkuran mo yung Panginoon dahil yan yung pinanggalingan ng abilidad mo. Huwag mong kamuhian ang isang tao dahil lang sa inggit. Biglang napaiyak itong si Erneo. Mahiya ka ba namang parang kung anong nakain ito at biglang napaluhod at yakap kay Dondon. Para bang batang pinagalitan. Humingi ng tawad at sinabi pang wag nang ituloy ang binabalak na pagganti ng subok. Napapatawa na lamang noon si Bado. Sabi pa niya noon, ang sarap daw kutusan. Gigil siya dito kahit nagmamakaawa na. Hindi naman nakinibuan ni Dondon. Umalis sila doon at iniwang nasa ganong estadong tao. Sabi pa nito, hindi niya patatawarin ang isang tao kapag nanakit ito para sa sariling kapakanan. Hindi pa natapos doon, Sir Seth. Dahil noong dumating sila sa bahay, may dalawang bisita. Puro matatanda at halata na may mga kaalaman. May mga kung anong parapernalya na nakasabit sa leeg nun. Kumbaga, mga tangan na kung ano-anong palamuti yun. Binati ito ni Dondon. Nakangiti ang dalawa. Tapos gumanti ng pagbati at nagpakilala sa kung anong pangalan at kung saan nakatira. Magkapatid ito na taga-sentro ng Leyte. Abel at Kael ang mga pangalan. Napatanong si Dondon sa kung anong sadya. Hindi naman ito mga pasyente dahil alam niya mga albularyo ang mga yon. Ayon kay Mang Kael, gusto lamang nila makita sa personal si Dondon. Kasama ng kapatid niya
Napili nilang kilatisin ang karunungan nito na ayon sa mga naririnig nila, isang misteryosong binata. Kaagad nakuha ni Bado ang nais ipahiwatig kung kaya naman mabilis siyang sumabat. Susubukan niyo yung kapatid ko. Diretso na kasi. Ang dami pong pasakali eh. Ayan ka na naman kuya eh. Kalma lang. Ako nang bahala. Pagpuyudya. Muling nagsalita si Kael at ang sabi, kung yun daw ay pauunlakan, ikinalulugod nilang pauunlakan din ito. Napakaraming sinabi ng matanda na, kesa sa pagkakaalam niya, sila lang naman ang mga bantugang may mga malalakas na tangang mutya at kilalang kilala sa kanilang lugar, maging sa kabuuan ng Leyte. Sumingit ng salita itong si Mang Kael at ayon dito, sila lang naman umano ang bantog na nakapatay ng aswang nang walang kahirap-hirap nun. Paumanin po, pero wala pong dapat mangyaring subukan. Huwag niyong isipin na kalaban ako. Kakampi niyo po ako. Ang totoo, ramdam ko yung mga karga niyo. At sa tingin ko, wala ako pang laban dito. Naniniwala naman ako sa kaya niyong gawin eh. Kahit hindi niyo pa sabihin. May respeto ako sa inyo. Iyo, Dondon, wala namang mawawala sa subukan eh. Kikilatisin ka lang namin. Kahit pa paano may reputasyon kaming pinoproteksyonan. Pero nawawala yung reputasyon yun nang nandyan ka na eh. Parang hindi na kami kinikilala. Ikaw na yung bukang bibig ng mga tao sa amin. Kahit respeto lang iho. Sige na. Nagkatitigan si Dondon at Bado. Tumango si Dondon at sinabing saglit lamang ito. Ikaw bahala, bunso. Kailan ba tayo matatahimik dito? Kayong dalawa. Nagmamaang-maangan pa kayo. Wala kayong pinagkaiba sa naunang kumilati sa kapatid ko. Pero sige na nga. Sasabihin ko na lang ito ha. Iiyak kayo. Pangako. Nagkatawanan ng dalawang matanda nun. Kita sa mukha ng mga ito na sobrang kampante. Pero kung kampante man naman ngayon, mas kampante si Bado para sa kapatid niya. Nagmungkahi si Bado na doon daw sila sa likod ng bahay. Sa mga puntong yon, naroroon ang Nanay Elisa at si Myla. Sumita pa itong si Nanay Elisa pero sinabihan ni Bado na huwag mag-alala. Para bang nasanay na lamang si Bado noon para sa kapatid niya. Nung nasa likod na sila, nanlaki ang mga mata ni Bado dahil nahagip ng tingin niya ang isang tao na sumisipat sa gilid ng isang puno doon sa loob ng kakahuyan. Tinitigan yung maigi ni Bado. Si Sonia yon. Lumapit siya kay Dondon at mahinang sinabi na nagpapakita si Sonia. Nang marinig naman ito ni Dondon, kaagad itong sumabat na alam niya umano. Mamaya umano pagkatapos ng subok ay dadalawin niya na ito. At baka dumating ang punto na babasagin ni Sonia ang napag-usapan nila. Baka susunod na ito ng susunod kahit pa sa pagtulog. Ayos lang Dondon. Basagin na lang yung napag-usapan niyo. Pasunurin mo. Tapos ako na yung bahala sa kanya. Ganda eh. Loko ka talaga kuya. Hindi tao yan eh. Yari ka. Naririnig ka niyan. Babangungutin ka. Lagot ka. Kaagad ding binaling nito ang atensyon sa mga bisita. At sinabing sino ba daw sa dalawang magkapatid na yon ang mauuna. Muling bumungisngi sa matatandang albularyo. Si Mang Kael ang unang humarap nun. Ang subukan umano, sa pamamagitan umano ng titigan sa mga mata. Sa isip lang palalaruin ang orasyon at makikita ang bisa nito kung sino ang mauunang magsabing susuko na. Mukhang mahirap yan ah, pero hindi para sa akin. Kung hindi para sa'yo. Aba, napakakampante mo magsalita iyo. Bueno, simulan natin. Mabilis na lumapit si Mang Kael kay Dondon. Nakipagtitigan ito. Kumagat naman kaagad ang binata at walang kaimu-emosyon ng mukha nun. Si Mang Kael, habang nangyayari yon, yung daliri nito ay para bang nagbibilang.
Naiisip ni Bado na baka nagbibilang ito kung kailan susuko si Dondon. Talagang nabasag ang gigil ni Bado. Paano ba naman kasi? Nakakatawa umanong tingnan ng mga yon. Napakaseryoso umano ng mga mukha. Nawari ba'y anong mga nakain at nagtitigan ng matagal? Siguro kung siya pa yon, tiyak na hindi siya makakatiis at mapapatawa talaga. Ang pangit ba naman umano ng mukha nitong si Mang Kael? Hanggang sa napansin na ni Bado na nagtubig na noon si Mang Kael. Pinagpapawisan na ito. Halatang balisa ng mukha. Habang si Dondon naman ay wala pa rin kaimo-emosyon, maliban na lamang sa pagiging seryoso. Ilang saglit lang, napayuko si Mang Kael. Inangat ang kamay at sinabing hindi niya daw kaya. Suko na umano siya noon. Kahit anong bitaw niya ng tigalpo sa pamamagitan ng isipan, bumabalik umano sa kanya. Ang pinsala umano, sa katawan niya tumatama noon. Alam niyang galing sa kanya ito dahil sa presensyang pamilyar sa sarili. Napaupo pa nga noon si Mang Kael na parabang hilong-hilo yon. Wala naman akong ginawa. Ni kakarampot na orasyon wala. Baka nag-ENRT ka lang, Manong. Banat pa ni Dondon. Huwag kang magbiro. Alam kong may ginagawa ka. Imposibleng babalik sa akin ang orasyon ko. Malakas ang tagaliwas mo. Ang lakas ng puder mo sa katawan. Tagaliwas? Puder? Hindi ko naman ginagawa yun. Nagdadasal lang naman ako base sa kataga ng Diyos Ama at Anak. Walang orasyon doon, Mang Kael. Nagulat nga ako Napapailing na lamang si Bado nun. Umandar na naman ang pagkukubli ng kapatid niya. Alam niyang may ginawa talaga ito pero hindi lang sinasabi. Para lang lituin siguro ang matandang si Kael. Mabilis bumati si Abel at sinabing siya na ang susubok. Hindi sa titigan kung hindi gamit umano ang itak. Nagmungkahi pa itong kabado na kumuha ng itak na karaniwan. Medyo kinabahan si Bado. Ang sabi ng binata ay bakit hindi na lang suntukan? Bakit kailangan pa ng itak ibang usapan na umano yon. Kumuha ka na lang, kuya. Ang ingay mo Walang hiya ka talaga. Nag-aalala lang ako. Itak yan Bahala ka. Labas na ako dito Kumuha ng itak si Bado. Yung itak pa talaga na pinagmamay-ari ng tatay nila. May bakal na hawakan ito at medyo may kabigatan ito, Sir Seth. Pangbugha kasi o pangsibak yun ng malalaking kahoy. Sobrang talim kahit hindi na pangalagaan. Tagain mo ako. Kapag tumalab maniniwala na ako na may abilidad kang hindi makikita sa amin. Teka, sigurado ka ba, Manong? Baka magsisi ka kasi. Ganito na lang, ako na lang yung magpapataga. Hindi kita tatagain. Wala akong igaganti sa'yo. Kasi kapag gumanti ako, baka mamatay ka. Aba, ang tapang magsalita. Gusto ko yan. Binigyan pa ako ng pabor. O siya, sige. Kung yan ang gusto mo, bakit hindi? Bunso, masyado nang kakaiba yan. Hindi ko na nagugustuhan Ikaw pa talaga yung magpapataga. Dapat palang ginulpin na lang kita nun para kahit papano makatingin ka sa akin bago pa yung iba Kanina ka pa, kuya. Ang ingay mo. Halika dito. Ikaw yung magpataga. Mang Abel, siya yung tagain nyo. O diba? Takot ka din Ingay mo, kumalma ka lang. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi na lamang nagsalita pa noon si Bado. Sa mga sandaling ito, ang kapatid na si Myla at ang nanay ay nakasilip pala sa bintana. Kitang-kita sa mukha ng mga ito ang labis-labis na pangamba. Napasigaw pa si Nanay Elisa. Kahit maliit pa ay hindi niya nagawang saktan umano ang anak tapos magpapasakit pala ito sa ibang tao. Hindi naman sumabat noon si Dondon. Inabot nito ang itak kay Mang Abel. Pagkahawak ng matanda sa patalim. Sumimangot ang mukha nito.
animoy nabibigatan ng lubos sa itak na yon. Kitang-kita nila ang pangungugat ng kamay nito habang hawak-hawak ang itak. Hanggang sa ilang sandali nun, binitawan niyang itak at sinabing, "Ang bigat, hindi ko kaya. Tapos may kakaiba pa akong naramdaman sa katawan. Anong meron sa'yo, iho? Hindi ako pwedeng magkamali. May pumoprotekta sa'yo. Hindi ito mga karaniwang gabay lang." "Ano na naman yung pinagsasabi niyo, Mang Abel? Katulad lang kayo ni Manong Kail eh. May mga rason na parang nagkukunwari lang." "Don, huwag mong ilihis ang usapan. Huwag kang magkubli. Hindi ako basta-basta antingero lang. Maging ang kapatid ko, hindi kami katulad ng iba na nagmamagaling. May taglay talaga kaming lakas. May mga tahas kami. Tahas na ibinigay para gamitin sa kabutihan. Naiiba ang taglay mo. Para kang sugo." "Mang Abel, hindi ako sugo. Ano bang nangyari? Ba't tila umayaw ka bigla? Magaan naman yung itak na yun eh. Oh, ang gaan no? Hawakan mo ulit. O diba? Ba't nabigatan ka?" "May pagnanasa akong tagain ka kanina kaya bumigat. Napakalakas mo. Kael, sapat na to. Wala nang rason pa para ipagpatuloy. Ikamamatay lang natin. Paumanin sa inyo. Na nga pala, pwede ka ba makadalaw sa amin? Magpapabasbas kami sa'yo." Ay naman kay Dondon, hindi siya tagabasbas. Wala siyang alam. Hindi nga daw niya alam ang nangyayari. Naguguluhan pa umano siya. Pero napapailing na may kasamang pangiti itong si Mang Abel at ang sabi ay tama lamang umano ang ginagawa ni Dondon. Itago ang abilidad dahil hindi naman talaga ito inilalad. Hindi lang umano pare ang pwedeng magbasbas. May mga tao din umano na katulad ni Dondon na pwede. Basbas sa paggabay. Kung anong gabay ni Dondon ay maaaring mabahagian sila nito. Mabilis na bumulong si Bado na huwag gagawin yun kasi nga lalakas lamang ang mga matatanda. Ay naman kay Dondon, hindi niya ramdam sa mga ito ang pagiging masamang tao. Babasbasan niya umano ang mga yon. Hindi para gamitin sa masama, kung hindi para gamitin sa pagtulong. Walang magiging bisa ito sa pansariling kapakanan at huwag daw mag-alala si Bado dahil may pahintulot na ito. Nagbigay mensahe sa kanya si Sonia na isang pahiwatig na may tiwala si Sonia sa mga yon. Matapos nun, umalis ng 2 banggiitang albularyo. "Nay, aalis muna kami ni Kuya. Babalik din kaagad. Tara na, inaantay ako ni Sonia." Eto na. Makikita na uli ni Bado sa malapitan si Sonia. Ilang beses niya nang nakita ito pero madalas sa mga sandaling yon. Pasipat lang. Yun bang sandali lang pero kapag isinasama siya ni Dondon, nasisiya nito. Nakakawala umano ng problema itong si Sonia. Sobrang ganda nito. Yung alindog pa nito ay nakakatawag pansin umano. Hanggang sa pagsilay lamang umano noon si Bado gawa ng hindi siya kinakausap nito. Si Dondon lang. Buka lang ng buka ang bibig at walang lumalabas ang boses pero alam niyang nililimitahan siya at alam niya ding si Dondon lamang ang nakakaintindi at nakakarinig sa mga sinasabi ni Sonia. Sa tuwing tinatanong niyang kapatid, lalo na't partikular sa kung anong pinag-uusapan, ay hindi naman nagsasalita si Dondon. Hanggang sa pagngiti lamang ito kasabay ng pagkibit balikat. Napakaraming araw pang nagdaan. Patuloy pa rin sa pagdagsa ang mga tao na may iba't ibang karamdaman. May iba ditong hindi talaga kayang pagalingin o hindi pinapagaling dahil ang sakit na likha sa pag-abuso sa katawan. Hindi ito kinukonsinte. Gawa ng kasalanan ito at batay sa sinabi ni Dondon ay mahigpit itong ipinagbabawal.
Kapag ginagawa kasi daw ito ng kapatid ko, ang buhay niya naman ang nakasalalay nun. Mababawasan ng taon sa buhay na siyang dahilan para mabilis siya mamatay. Isang hapon nun, si Nanay Elisa masama ang pakiramdam. Sinuri yun ni Dondon at karaniwang lagnat lang naman yun pero may kasamang ubo na sobrang tigas. Para ba umanong kumakalimbang na takip ng kaldero kapag napatahol na. Hanggang sa napaluwa ito ng dugo. At doon ay may nakita si Dondon na mga maliliit na langgam. Sa mismong dugo ding inuluwa yun nakadikit. Parang binabarang si Nanay Elisa nun. May langaw pa nga umano ito. Pero nang titigang maigi ni Dondon, naglaho na lamang yun bigla. Nawala yung mga insekto. Sinubukang gamutin yun ni Dondon. Duda siya na kahit pa nawala sa paningin niya yung mga sapat, may kinalaman pa rin ito sa barang. Paulit-ulit siyang nagmumuni-muni. Ihip sa mata at makailang beses ang bitin ng mga kataga ng Panginoon. Pero hindi umuubra. Kaya naman ay inisip niyang normal lamang ito. At dahil nga nanay nila yon, sumugal si Dondon sa karaniwang gamutan. Bahala na kahit mabawasan pa ang oras niya sa buhay, basta't mawala lamang ang karamdaman ng ilaw ng kanyang tahanan. Pero walang nangyari. Hindi gumaling. Sobrang nagtaka si Dondon. Bakit hindi niya napapagaling na ayon sa pagkakaalam niya, magagawa niya namang pagalingin yon. May bawas lang naman sa buhay niya. Napili niya noong puntahan si Sonia, kasama si Bado. Kaso pagkarating nila sa lugar, kahit anong tawag ni Dondon ay wala ito ron. Hanggang sa naalala niyang may nakatalaga palang araw kung kailan ito magpapakita. Ito na rin ay batay sa mga sinabi ni Dondon kay Sonia. At araw lang yun ng Sabado at Linggo. Pero sa mga puntong yun ay Martes pa lamang. May gabay naman siya kay Sonia sa pamamagitan ng presensya pero hindi niya mahihingian ng payo ito. Hindi din ito magpaparamdam o magpapakita ng pangitain. Kung kaya noon ay dinala nila sa doktor si Nanay Elisa dahil nakikita nilang parang mamamatay na ito. Pagkasuri, lumabas na merong pulmonya o TB ito. Marami itong spot sa baga. Malayo pang ospital dahil nga pinayuhan silang dalhin sa mas advanced na lugar yon. At dahil sa proseso, napagastos sila at napautang talaga pero kailangan nila itong mabayaran. Napag-usapan nilang magkapatid na lumapit sa kanilang ama. Naroroon lang naman yun sa kabilang baryo nakatira pero kailangan nilang umuwi kasi nga malayo ang ospital nun. Sa Ormoc pa yun. Kahit nakapag-asawa na itong tatay ng iba, wala silang naging anak. Nag-ampon ito ng ibang bata. Sa madaling salita ay sila lang talaga ang mga anak ng tatay Carlos nila nun. Nagkasundo naman ng tatlo. Si Bado at Dondon ang bumisita dito, habang si Myla ay nagpaiwan sa ospital. Kahit papaani mabait naman itong tatay nila sa kanila, nagbibigay yun ng pera. Pero tinatanggihan ng magkapatid noon gawa ng ang sungit o ang pangit ng ugali ng asawa nito. Magpaparinig yun na kesyo mga hampas lupa o mano. Sobrang sakit pakinggan pero hindi ito pinapansin ng magkakapatid. Sa puntong yun ay kakainin na lamang nila sakaling may ipaparinig yun. Kumbaga, kapalanan ng mukha gawa ng kinakailangan talaga nila ng pera. Pagbungad nila sa bahay, naroroon ang tatay Carlos at nagmano pang dalawa. Naroroon din ang asawa nitong si Victoria. Masama ang titig. Sa mukha pa lang, makikilala mo ng ugali nito. Kung gaano kapangit umano, ganun din ang ugali. Hindi naman umano kagandahan si Victoria. Ito lamang po ay batay sa nalaman ko.
Pero nagkagusto dito ang Tatay Carlos nila at talagang mapagdududahan na parang ginagayuma. Doon ay kinausap nila si Tatay Carlos at nalaman nito ang sitwasyon. Bumunot kagad ito ng wallet. Pero lumapit naman itong si Victoria at pinagsisigawan ng magkapatid nun. Sa puntong yun ay may biglang dumating sa bahay. Kapatid ito ni Victoria, na pangalanan na lamang nating Rosalinda. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Dondon noon gawa ng may kakaibang nararamdaman dito ang binata. Mabilis na hinatak ni Dondon si Bado. Ito namang si Bado ay inakalang ang paghatak sa kanya ay pag-iwas sa pagsisigaw nitong si Victoria. Kung kaya naman sinabi niyang huwag pansinin ang asawa ng tatay nila. Pero wala naman sa akin yung babae niyan, kuya. Sana maparusahan ang ugali niyan. Yung inaalala ko, yung kapatid, napakadilim ng anino. Parang mambabarang o mangkukulam. Basta kadiliman yung nakikita ko sa kanya. Ano naman ngayon? May gagawin ba yan? Wala naman yung karapatan Side bet lang yan. Alam ko, pero alam mong madalas din niyang napabadaan sa atin, di ba? Ngayon ko palang naramdaman na kakaiba yung presensya niya. May kutob talaga akong may hindi magandang nangyari. Kung di mo natanong, napansin kong may mga insekto sa dugo ni nanay. Dun sa dinurang dugo niya. Nawala yun. Hindi ka ba nagtataka? Pwede ko namang gamutin yung nanay kahit pa nakasalala yung buhay ko. Pero hindi umubra. Parang may humaharang. Doon ka kay tatay, kuya. Ako naman yung lalapit sa kapatid ng pangit na to. Hindi nagsalita si Bado. Tumango ito alinsunod sa mga sinabi ng kapatid niya. Lumapit siya sa tatay at walang paki si Bado sa bulyaw ng asawa ng tatay nila. Nakikipagsagutan dito si Tatay Carlos. Ang sabi niya ay tutulungan niya mga anak niya. Wala siyang ibang legal na mga anak kung hindi, yun lang galing sa dati niyang naging kasama. Galit na galit itong si Victoria. Ayon pa dito, wala siyang pakialam. May sariling pamilya si Tatay Carlos at ito ang dapat pagtuunan ng pansin nun. Hanggang sa umabot na yun sa malalalim at masasakit na salita. Lumabas na ang galit ng Tatay Carlos at nakapagbitaw ito ng kataga. Mabuti umano at pinakasalan kahit labag sa kanyang loob nun. Wala naman siyang gusto dito at hindi niya alam kung bakit naakit na lamang siya isang araw. Baka umano ginayuma talaga siya. Hindi maiwasang makaramdam ng puot itong si Bado. Ipinaglaban sila ng tatay nila. Inaamin din ito na parang may pagmamanipulang nangyayari. Hanggang sa bigla na lamang itong napatigil sa pagsasalita. Humawak sa dibdib na para bang aatakihin sa puso nun. Mabilis naman yung inalalayan ni Bado. Habang nangyayari yun ay walang-wala lamang ang hinayupak na asawa nito. Dumura pa yun at pumasok ng bahay sabay dampa sa may pinto. Si Dondo naman, naroroon sa gilid ng bahay. Nakatitig kay Rosalinda. Nakangiti ang ginang tapos nakatitig sa kanilang ama. Nakaramdam noon ng tigal po itong si Dondon. Malakas ang kutob niyang galing ito sa ginang na si Rosalinda. At kung hindi siya nagkakamali, tumama ito sa kanilang ama noon. Lumapit si Dondon. Dinuro niya ito ng daliri pero ngumiti lamang ito tapos ay mabilis na naglakad paalis ng lugar. Animoy kung anong nakain gawa ng napakaliksi nun. Mantakin niyo. May abilidad si Dondon pero nang mapadako umano sa isang punong kahoy ang matandang yon. Hindi niya na nakita pang tumagos sa kabila. Buo na ang hinala niya. Itong kapatid na asawa ng tatay nila ang nagbigay sakit sa kanilang nanay. Maging ang nagpatama ng tigalpo sa padre de pamilya. Ito din na may kagagawan. Parang wala lang. Hindi man lang niya nakitang bumuka ng bibig yon.
Hindi pa siya nakakakita ng ganong klaseng tao maliban na lamang sa mga sandaling yon. Malakas umano ang kapangyarihan nito sa dilim. Lumapit siya sa tatay nila. Mabilis na inihipan ng mata, sabay tapik sa ulo at balikat. Pumuntong hininga ito tapos humangos ng humangos, nahalata sa mukha ng walang dinadaing sa katawan. Bumitaw na din kasi ito sa pagkakahawak sa dibdib nun. Tay, kamusta? Ayos ka lang ba, tay? Ayos na ba, do? Hindi lang ako makahinga kanina. Inatake siguro ako. Pero wala na. Don, anong nangyari? Ba't nagpunta sa likod? Tanong ni Bado kay Dondon. Napakaseryoso na mukha ni Dondon. Ang sabi nito, ang kapatid daw ni Victoria ang isang mambabarang. Malakas talaga ang kutob niyang ito ang nagbigay sakit sa kanilang nanay, lalo pat lagi itong napapadaan sa kanila bago pa may mangyari nun. Nagulat si Dondon dahil hindi niya inaasahan na may nakakubli sa pagkatao ng kapatid ni Victoria. Tay, pwede bang umuwi ka sa amin? Alam ko may nangyari sa'yo kaya tumaliwas ka sa nauna mong pamilya. Napaka-imposible, tay. Umuwi ka, tay. Bahala na. Basta alam kong makakawala ka na. Bakit, anak? Ano bang alam mo sa buhay ko? Kinayuma ka, tay. Narinig ko yung mga sinabi mo kanina. Kontra sa loob mo to pero napilitan ka lang. Mabibigyan ko to ng patunay. Pero ngayon, umuwi ka muna sa amin. Hindi nakapagsalita si Tatay Carlos. Kita sa mukha ang malalim na iniisip. Hanggang sa maya-maya'y sinabi nitong hindi pwede. Kung sakaling totoo man ang sinabi ng anak niya, maging ang hinihinala niya noon pa, may batas umano na siya namang magiging hadlang noon. Magkakagulo lang. At malamang ay maaapektuhan ang reputasyon ng bawat panig. Pero sa likod umano noon ay huwag daw mag-alala ang kanyang mga anak dahil sosuporta siya. Wala siyang ibang tinuturing na totoong pamilya noon, kung hindi ang dating naging kasama niya sa buhay. Hindi napigilan na magkapatid ang mapaiyak noon. Sinabi naman ni Bado na tama ang tatay nila. Hindi pwede. Posible silang idemanda. Inabutan ng pera itong magkapatid. Malaki-laki din yon. At ang sabi ni Tatay Carlos, matagal niya nang inipon yon para ibigay pero tinatanggihan nila. Pero kahit kailan ay hindi niya umano binawasan. Inipon niya ng inipon. Kung ano ang pagkukulang niya ay dinadagdag niya sa pamamagitan ng pag-iipon. Alam niyang darating umano ang araw na muling lalapit sa kanya mga anak niya. Hindi nagtagal. Umalis sa magkapatid. Dere-derecho. Ayon pa kay Dondon, sadyang napakagaling lang talaga gumamit ng karunungan ng kapatid ni Victoria. Namanipula sila at naharangan din ang paggamot niya sa kanyang ina. Hayaan mo, matapos makapagbayad sa utang, iuwi natin si nanay. Ako nang bahala sa kanya pero ikaw na yung bahala sa pagpapagaling. Mali mo balang araw, babalik sa atin si tatay. Patayin mo na lang kayo yung pangit na yon para tapos na. Yung Victoria. Tapos isunod mo yung kamukha niya. Parang kakambal niya yung kapatid niya. Kaparehan ng hangarin, no? Sa sama ng ugali. Langhiya ka, kuya. Sumang-ayon ka pa sa pinagsasabi ni tatay na batas tapos ngayon gusto mo pumatay ako ng tao. Kung sa bagay, pwede ko namang gawin yon. Huwag mong bahiran ng kasamaan tong isip ko. Ganda ng entrada ng salita mo. Tara na, bilisan na natin. Nasa ormok pa naman yun at kinakailangan nating bumiyahe. Naiuwi naman nilang Nanay Elisa. Pero nasa maayos na kondisyon ito. Bagamat may sakit pa rin pero nagawan na ng paraan ni Dondon. Pero panandalian lamang ito at kailangan niya talaga noong makaharap itong kapatid ni Victoria. Kinagabihan, biglang dumating umano ang Tatay Carlos.
Balisang-balisa ito na animoy nakakita ng sobrang nakakatakot. Kagad namang nagtanong si Bado kung anong nangyari. At ang sabi ng tatay nila, balak daw siyang patayin ni Victoria. Nakita niyang nakikipag-usap ito sa kapatid na si Rosalinda at narinig niyang papatayin siya. 10 ng mga mahal niya sa buhay. Sa madaling salita, kasama na dun si Bado at ang buong pamilya. Dagdag pa ni Tatay Carlos, may mga pagkakataon umano na napag-uusapan si Dondon nila Rosalinda na kesyo nagkaroon daw ito ng abilidad na magaling na manggagamot. May kasama si Rosalinda bukod sa asawa niya at ito umano ay nagngangalang Ereneo. Nagkatitigan si Bado at Dondon. Si Ereneo pala ay may ugnayan sa kapatid ni Victoria. Ayon kay Dondon, maaring napagkasunduan sila nito kung kaya't sinubok na saktan si Maymay at ngayong napigilan si Ereneo ay si Rosalinda nang nanghamak. At ito ngayon ang pagkakasakit ng kanilang nanay. Sa madaling salita ay maliwanag pa umano sa sikat na araw kung sino ang talagang salarin. Nang gabing yun, napagdesisyonan kaagad ni Dondon na puntahan itong si Rosalinda. Bahala na umano. Dagdag pa nito, si Bado noon ay kailangang bantayan ng mag-anak. Siya lang umano ang kikilos. Hindi naman pumayag itong si Tatay Carlos na mag-isa lamang ang kanyang bunso. Pasasamahan niya ito kay Bado. Alam niya ang umuugong na balita na magaling na manggagamot ang kanyang bunso. Alam niyang totoo ito dahil nga sa mga nagkaka-interes na kapwa albularyo. Maging siya, nakakarating sa kanyang balita dahil na rin ito sa naririnig niya sa kanyang asawa habang kausap ang kapatid nito. Nasa malaking bahay sila anak, dun sa kabila. Alam niyo na kung nasaan yun. Ako nang bahala kay Elisa. Ako nang bahala sa totoong minamahal ko at sa anak ko na babae. Humagulgol ng iyak ang kanilang nanay Elisa noon. Ang sabi ay tama siya ng hinala at babalik sa kanya si Tatay Carlos. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob dito dahil alam niya sa sarili na mahal siya nito kasama ng mga anak. Nagkayakapan sila. Maging si Dondon at Bado noon ay umiyak na talaga. Ayon kay Bado, yun na siguro ang pinakamasayang araw sa tanambuhay nila. Kahit papano, nananabik din siyang mayakap ang tatay. Bagamat nakapang babae ito pero alam naman nila ang katotohanan. Hindi nagtagal ay umalis si Bado at Dondon. Nananabik ang dalawa at iniisip na sana'y magtuloy-tuloy na ito. Na sana ay manaig ang pagmamahal ng mga magulang nila nang wala nang namamagitan. Gawa ng hadlang talaga umano ang hayop na Victoriang yon. Hindi naman pwedeng walang gawin yon gawa ng may karapatan yon at doon palang dihado na sila. Pero dahil sa narinig na gustong ipapatay ng pamilya nila, isa lang ang naglalaro sa isip ng dalawa. Uunahan na nila ito. Nakarating sila sa lugar. Madaling araw na. Ito kasing si Dondon ay panay hinto. Panay pakiramdam sa paligid at panay wika ng, "Huwag tayong kumpiyansa, kuya. Alam nilang nasa bahay si tatay. Alam nila may gagawin tayo. Malamang nakaantabay sila sa atin. Naiiba ang mambabarang na yun, Bado. Hindi ko sukat akalain na may taglay siyang lakas na masasabi kong nahirapan talaga ako. Kaya bawat sandali habang papalapit tayo, matyagan natin yung bawat lugar." "Kanina ko pa naririnig yung matyagan lagi eh. Nakakabingi ka na. Alam ko naman yun. Ikaw naman ang sinusundan ko sa paglalakad eh. Kita mo, siguro 4 na oras na tayo bago tayo nakarating. Tapos nasan? Nagmumukha tayong ano dito eh. Gumapang-gapang pa ako sa napakakating lugar na yon. Ayan oh, bahay na. Tapos kalmado naman. Ka mag-iingay. May tao dyan. Ramdam ko yung pagpapalipad niya ng orasyon. Sumunod ka sa akin."
Sumunod naman si Bado. Kahit wala siyang idea sa kung anong gagawin nila. Malaki ang tirahan na yon. 2 palapag. Mga 1 ektarya ang layo. Ito nang mismong tirahan ng tatay niya kasama si Victoria. Bali ang tirahang bumungad sa kanila. Kumun na tirahan ito na pinagmamay-ari ng mga magulang nila Victoria at Rosalinda. Sa itsura pa lamang ng tahanang yon, aakalain mo ng pinamamahayan ito ng masasamang elemento. Paano ba naman kasi? Sobrang luma na at nakakapangilabot ang paligid. May mga antigong estatwa na ginagapangan ng mga damo. Maging yung bahay na yon, may mga damo na kumakapit hanggang sa bubungan. Nang malapit na sila sa pintuan, itong si Bado ay nahirapan sa paghinga. Yun bang parang nasa loob sila ng isang kulob na lugar na walang lagusan ng hangin. Kung kaya't nagreklamo siya noon kay Dondon. Ang bigat naman dito. Nahihirapan ako. Yan yung presensya ng Tigalpo, kuya. Tumatama din sa'yo. Pero hindi tatalab sa akin yan. Mamamatay ba ako? Siyempre hindi. May ginawa ako sa'yo eh. Pero may mararamdaman ka talagang sakit mamaya-maya lang. Tiisin mo lang, kuya. Kaya mo yan. Pinasunod mo pa ako dito. Alam mo naman na may Tigalpo. Sinabi ko naman na sa'yo kanina. Parang nakalimutan mo ata eh. Tapos sasabihin mo pa akong paulit-ulit. Huwag ka na maingay. Hindi na nagsalita si Bado. Pero sa mga puntong yon ay gusto niya talagang kutusan tong kapatid niya. Kahit pa sobrang seryoso, may pagkapilyo. At alam niyang napagkakatuwan siya nun. Hanggang sa nagbukas sumano ang pintuan. Bumungad doon ang nakangising si Ireneo. Nakatitig ito sa kanila. Nawari ba'y mapangutya ang pagtitig na yon? Napasigaw si Bado. Hinayupa ka. Nakita ko yung pagmamakaawa mo sa kapatid ko tapos hindi pala totoo. Tama lang pala na hindi kanya pinatawad eh. Napakasama mo. Kasama na yun sa mga ginagawa ng isang talunan. Ang alamin ng kahinaan ng kalaban. Natuklasan ko na kung saan nanggagaling ang lakas mo doon. Hindi mo napansin to dahil iniisip mo lang yung pagmamakaawa ko. Hindi ka ba nagtataka? Hindi mo napagaling yung nanay mo. At hindi mo din kaagad nalaman ang sanhi kung bakit nagkasakit. Umaasa ka pala sa mga sinaunang mga orasyon. Umaasa ka sa mga nakagawian ng mga may karunungan noon. Parang paring marunong sa eksorsismo. Kung tutuusin pala, hindi ka naman ganun kakalakasan. Yan ay kung natuklasan ka agad kung saan ka humuhugot ng lakas. Matapos makapagsalita ni Ireneo, lumabas naman doon sa bahay si Rosalinda. Nakikita pa ni Bado na naroroon sa loob si Victoria noon. Hanggang sa nagsalita na itong si Rosalinda at ang sabi, napakadali lamang umanong paglaruan ng damdamin ng isang tao. Dumulog umano sa kanya ang kapatid niya dahil nagkakagusto ito sa tatay nila. At dahil sa pagkakagustong yon, ibinigay ang sariling pagkababae. Pero hindi naging sapat yon para daw mapa sa kamay ni Victoria ang tatay nila. Kung kaya't ginayuma ito ni Rosalinda. Hindi niya gustong gawin yon. Pero naiisip niyang nananamantala umano ang tatay nilang si Carlos. Sinamantala ang mahinang pagkababae ni Victoria at kailangan itong makahanap ng paraan. Kaya ayon, nagkatuluyan. Si Dondon sa mga sandaling yon, umaapaw na ang galit. Maging si Bado, mantakin niyo ba namang tuluyan ng nakumpirma na ginagayuma nga at hindi naging madali sa kanila ang mawalan ng ama sa mahabang panahon. Maliliit pa kasi sila noon ang iwan ng kanilang ama. Sobrang landi kasi nitong ni Victoria. At natural, lalaki ang tatay kaya kakagat talaga ito. Ireneo, Rosalinda,
At ikaw hinayupak kang Victoria. Huwag kang tatago-tago dyan. Malandi ka't mang-aagaw ka pa. Inagaw mo yung tatay namin. Ito lang ang sasabihin ko. Susunugin ko pati yung mga kaluluwa nyo. Sabi ni Dondon. Sumabat naman itong si Erneo. Kung ano daw ang naiisip gawin ni Dondon ay gawin na umano ito. Yan ay kung uubra. Dahil nasa loob daw sila ng teritoryo at hindi gagana ang anumang abilidad ng binata nun. Isa pa, alam nilang kainaan nito. Napaghandaan na umano nila ang gagawin sa oras na kumilos na si Dondon. Siguraduhin mo lang na totoo ang pagkakakilatis mo, Erneo. Ano ka mo? Sinaunang pamamaraan? Alam mo ba talaga ang kaya kong gawin? Napigilan niyo ako pero kung alam niyo na kung sino ako, mas alam ko kung sino kayo at anong gagawin niyo. Napakahangal mo, Erneo. Hindi lang ikaw ang nakahanap ng kahinaan. Dahil kung gaano ka kautak, mas mautak ako sa'yo. Matapos makapagsalita ni Dondon, naglakad ito paabante. Si Bado naman noon ay dumampot ito ng maipapalo. Kahoy na 2x2 yun. Pumasok ng bahay si Erneo. Ang naiwan na lamang doon ay si Rosalinda. Nakangisi pa ito habang kinukumpas ang kamay. Ganoon na lamang ang pagkawindang ni Bado. Paano ba naman kasi? Yung mga buhok ni Rosalinda ay para bang lumulutang. Nanlilisik ang mga mata at yung pangit na mukha nito ay mas lumala pa na parang isang hukluban. Samantala, hindi naman inalintana yun ni Dondon. Sinakal ni Dondon si Rosalinda. Kitang-kita ni Bado noon kung paano manglaki ang mga mata nito na wari ba'y gulat na gulat. Itinulak yun ni Dondon sa may pintuan hanggang sa nagbukasyon at nakapasok sila sa loob ng bahay. Hindi pinapakawalan ni Dondon ang mambabarang. Sumunod naman kagad si Bado. Nakita niya si Erneo sa loob. Dilat ang mga mata at halatang hindi makapaniwala. Ito bang sinasabi mo, Erneo? Ito ba yung sinasabi mong alam niya yung gagawin niyo? Ikaw naman mukhang mabahong hukluban ka. Ano na? Sa tingin niyo makalumang paraan yung nalalaman ko? Bueno, katagamis mo ito ng Panginoon. Ipinapaalala ko sa inyo, maging sa iyo, Erneo, walang makakagapi dito. Walang mananaig na kasamaan kung kataganan ng Panginoon ang iiral. Matapos makapagsalita ni Dondon, binitawan nito ang mangbabarang pero bumagsak ito sa sahig. Nag-iiyak yun na para bang may kung anong sobrang sakit sa katawan. Sunod niyang nilapitan si Erneo na naiiyak na rin ang mga panahon na yon. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na naawa pa si Dondon. Tinapik niya ang balikat. Bumagsak sa sahig. Ang sabi ni Dondon ay sunog na ang kaluluwa ng mga yon, maging ang karga sa katawan at karunungan. Hindi umano mamamatay pero mapaparalisa lamang si Erneo. Aabot umano ng ilang taon bago ito gagaling. Kung magbabago ito. Kahit papano ay may pag-asa pa ito. Ikaw naman, Victoria. Binalaan kita. Nasa iyong batas dahil may karapatan ka. Pero kapag kinuha mo sa amin yung tatay namin, sasapitin mo yung sinapit ng kapatid mo. Tingnan mo, ilang araw mula ngayon. Mababaliw yan. Tara na, kuya. Umalis kagad sila sa lugar. Inis na inis si Bado sa mga puntong yon. Bakit hindi umano pinatay ni Dondon na mga yon? Ay naman kay Dondon, hindi niya hawak ang paghukom ng buhay. Pero may pahintulot siya para magparusa. Hindi na lamang nagbigay komento si Bado. Nang makarating sila sa bahay, pagsuri ni Dondon sa nanay Elisa ay wala na itong karamdaman. Tuwang-tuwa naman ang tatay Carlos, lalo na nang marinig na hindi na magtatangka si Victoria
na kunin siya nito dahil alam daw noon na matutulad ito sa ginawa niya sa kapatid na si Rosalinda. "Ano bang ginawa mo dun, anak?" tanong ni Tatay Carlos. Sumabat naman dito si Bado. "Mababaliw daw po." 1 buwan lamang ang nakalipas. Napapabalita ng nabaliw itong si Rosalinda. Wala namang naging bukang bibig si Victoria. Napagtanto ni Bado noon na kaya nabigyan ng abilidad si Dondon. Ito ay hindi lang pagtulong sa ibang tao. Malakas ang kutob niya na para ito maibalik ang pamilya nila. Kahit hindi naman sila relihiyoso. Tilaw mano nakita ng Panginoon ang dinaranas nila sa buhay. At ang may kasalanan pa nito, isang kampo ng dilim. Naibalik ang pamilya nila. Ang pamilya ng angkan namin. Itong si Dondon, katagalan daw noon ay nawala ang kakayanan nitong manggamot. Ito na rin ay sa kagustuhan niya. Sino bang may nais ng halos araw-araw may pasyente? Tapos may nakabuntot palagi na peligro. Napakaraming subok nun. Hindi na tahimik si Dondon at Bado. Isinuko ni Dondon ang lahat. Total ay wala naman siyang dapat panghilingin. Buo ng pamilya. Iniwan ni Dondon ang pagiging biyasang manggagamot. Noon itong tumuntong na siya sa edad na 20. Mantakin niyo, ilang taon din siyang nanggagamot. Iba talaga ang nagagawa ng kapangyarihan ng mabuti. Magmula noon, naging alamat na lamang ang bantugang albularyo na si Dondon.